Sige. Hi, Ging. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Kami po ay muli naririto at Naman. nagagalak at makakasama po namin muli kayo mga kaibigan naming ah, patuloy na tumatangkilik sa aming pagmimit upang tayong lahat ay pagsalo-salo sa salita ng Panginoon at tayo mapaalalahanan ng kanyang mga bilin at makilala natin ng lubos ang kanyang karakter. At ito ay ang kanyang pag-ibig para sa atin sapagkat siya'y namatay para sa atin upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Kami po ay nagagalak at nakikita namin ang inyong patuloy na pagtatangkilik at panonood ng aming mga episodes. Nakaapat na po kami at patuloy po namin kayong inaanyayahan o ini-encourage na mag-iwan po kayo ng komento kung meron po kayong mga tanong. At meron po nga nagtanong sa akin, mga kapatid, Tatay Romy, kapatid Belinda, at kapatid Ging, kung sino po ba tayo? Sabi sa akin ng kaklase ko. Sabi niya ay, kayo ba ay Iglesia ni Cristo? Sabi niya ganoon. So mabutit na natanong sa akin yun at nabuksan ang aking isipan na dapat pala ay magpakilala rin tayo. Kami po ay yung pong tinatawag na Seventh-day Adventist na ang aming pong paniniwala ay nakatuon sa Panginoong Hesukristo na namatay para sa atin, ngunit sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Upang tayo, namatay para sa atin upang tayo tubusin, na sinugo ng Amang nasa langit na kanyang bugtong na anak. At siya ay nabuhay na magmuli sa ikatlong araw. At may pangako po siya na siya ay babalik muli upang tayo'y dalhin doon sa kalangitan. Makasama natin ang Panginoong Ama at ang Panginoong Anak na si Jesucristo at ang banal na Espiritu. At kami po ay ah, naniniwala ng lubos, 100% sa Biblia, kung ano pong nakasulat doon sapagkat ayon po sa 1 Timothy 3:16, ito po ay isinulat ng mga piling tao na ginabayan ng banal na Espiritu upang tayo ay magabayan habang tayo naglilingkod at naglalakad sa Panginoong Hesukristo. Yun po ang aming paniniwala, nakasentro po doon at kami po ay nag-o-observe ng Sabbath sapagkat yun po ang kautusan ng ating Ama na nasa langit. Ito po ay ang ikapitong araw na ito po ay tinalaga sa Sabado sapagkat yun po ang nakasulat sa ating sampung kautusan. Okay, yun po yun po kami mga kapatid. Sakali nga nagtatanong po kayo kung sino kami. At kami po ay nag-usap, nanalangin at nagkasundo na gawin ito tuwing linggo upang mag-aral ng salita ng Panginoon at i-share sa inyo. Sapagkat batid po namin, ayon po sa nakasulat sa Biblia, ay malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo, yung kanyang pangako. Ito po ay nakasaad doon sa mga sign of times, yung mga senyales ng mga time, mga oras na ito. Kaya po narito kami ngayon para po sa inyo. At hindi na po tayo magtatagal at ibibigay ko na po sa ating opening prayer kay kapatid Belinda na tapos po, magtapos niya mag-opening prayer ay si Tatay Romy naman po ang maglilid muli sa atin. Kapatid Belinda, paki-unmute po ninyo at kayo po ay mag-lead sa ating panalangin. Yan. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagmahal naming Diyos na ang tanan ay nasa mga langit. Kami po'y lubos na nangagalak sa mga oras na ito na kami po'y lumalapit sa inyong banal na paanan upang patuloy po kayong pasalamatan sa inyong kabutihan po sa bawat isa sa amin. Na kami po'y binigkis nyo sa mga oras na ito upang sama-samang mag-aral po ng inyong banal na salita at amin pong sinasamutiling sa inyo na samahan po kami ng inyong banal na Espiritu upang amin pong maihayag ang inyong salita at akin pong inihiling na inyo pong
pangunahan or i-lead niyo po si ah, Elder Romy sa kanyang pagpapahayag po ng inyong mga salita upang ito po ay maibahagi niya ng maliwanag at sang-ayon po sa inyong kalooban na patuloy niyo po siyang bigyan ng katalinuhan upang maibahagi ito ng may kaayusan. At hinihiling po namin na patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala upang luwalhati po namin kayo. At ito po ay aming pinasalamatan, ang inyong pagtugon sa aming kahilingan, alang-alang pong lahat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Nais po nating i-welcome si kapatid Fidel, si Kuya Fidel na nag-join sa atin. Si Tatay Romy, maaari po bang i-lead niyo ulit kami sa ating paksa ngayon? Okay, maraming salamat mga kapatid at ito po ang inyong kapatid si Tatay Romy na muli tayong tutunghay sa ating bagong leksyon ngayon. Ang panglima na pong leksyon ang ating tutunghayan, subalit bago po tayo tumunghay sa ating panglimang leksyon ay atin munang balik-aralin ang ating nakaraang leksyon na ito po ay mayroong pamagat na ano ang kasalanan at nakita natin at napag-aralan kung paano nagkaroon ng kasalanan, paano nagkaroon ng epekto sa buhay at kabuhayan ng tao ang kasalanan at saan ito nagmula. Ngayon narito po ang sabi sa 1 Juan 3:4 ay ito po yung nagde-define ano ang kasalanan. Ang sa kasalanan ay ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. So ito po ang ating pinag-aralan na ating nalaman na ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. At ang bunga ng kasalanan ay matutunghayan natin sa Aklat ng Roma, Kabanatang 3, talata po nito ay 23 na ang sinasabi, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So ang sagot po sa tanong, sino ang nagkasala? Ang sabi po ng Biblia ay lahat. At ang lahat ng tao, walang libre, walang exception, ay nagkaroon ng kasalanan. At nagbunga ito ng pagkahiwalay sa Diyos, katulad ng binabanggit po sa aklat ni Isaias, Kabanatang 50 at ang talata po ay 2. At sinasabi rito, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasalanan kayo, kasamaan kayo, at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang pakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya ay huwag makinig. So, sa anong panahon po dapat makinig ang Panginoon sa atin sa mga pananalangin natin? Subalit dahilan po sa kasalanan ay ikinubli ng kasalanan ang mukha ng Diyos sa atin at hindi tayo marinig ng Panginoon. At ang bunga noon, ang sabi sa Aklat ng Roma, Kabanatang 6 at ang talata po ay 23, ay ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ang kasalanan po ay nagbunga ng kamatayan. Bakit? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, mayroon pong pasubali, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. So naroon naman po sa kabila noong kamatayan na bunga ng kasalanan ay mayroong ibinigay na pag-asa ang talatang ito na sa kabila noon ay ang Diyos ay nagkaloob ng buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. So mayroon pa ring pag-asa. Ano po? Bagaman tayo ay nahulog sa kasalanan, ang Diyos ay nagbigay ng pag-asa at bagaman ang kasalanan ay nabunga ng kamatayan, ngunit naglaan naman ng buhay na walang hanggan ng ating Panginoon, ang ating Amang Diyos na nasa langit sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So ngayon ay tutunghayan natin ang panglimang aralin natin na may pamagat na buhay sa kabila ng kamatayan.
Inihahambing ng talata ng ika-6 na kabanata ng Roma, talatang 23, ang nakamamatay na bunga ng kasalanan sa libreng kaloob ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo. Sinasabi nito na ang kasalanan ay gumaganap bilang isang Panginoon na nagbabayad ng kabayaran na ang resulta ay espiritual at physical na kamatayan. Sa kabaliktaran nito, nasa kabilang dako nito, ang buhay na walang hanggan ay isang hindi pinaghirapang kaloob na ibinigay ng biyaya ng Diyos na makakamit lamang sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Hesukristo. So, dalawang larawan ang inihahatid sa atin, inipresenta sa atin, isang kamatayan at isang buhay. Ang kamatayan ay dulot ng kasalanan at ang buhay naman ay kaloob. Ibig pong sabihin ay gift. Pag sinabing gift, hindi mo babayaran. Ito po ay kaloob na walang bayad at ito ay galing sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtitiwala natin kay Kristo. So ano po ang kapalit ng kasalanan na ating sinasabi? Kamatayan. Ang kapalit ng paggawa ng kasalanan ay kamatayang espiritual. Ibig pong sabihin ay katulad nung binanggit sa Isaiah 59:2, ay hindi natin makita at hindi tayo dinidinig ng Panginoon sapagkat mayroong kasalanan na nasa pagitan natin. At kamatayang espiritual at walang hanggan. Subalit binigyan tayo ng pag-asa na sa kabila ng kamatayan dulot ng kasalanan ay mayroong ngunit. Anong sabi? Ngunit ang kaloob ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Naroon yung pasubali, naroon yung pagbibigay ng Diyos ng pag-asa na sa kabila ng tayo ay nagkasala, sa kabila ng tayo ay mayroong hatol na kamatayan, naroon yung pasubali na ngunit mayroong kaloob na buhay na walang hanggan ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong si Hesukristo. So binibigyan din ng turo ng Biblia tungkol sa kabayaran ng kasalanan na ang kasalanan ay may tunay na mga bunga. Ano ang bunga nito? Spiritual at physical na kamatayan. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, na tatanggap ng mga mananampalataya ang hindi nararapat na kaloob na buhay na walang hanggan, na nagpapakita ng kahalagahan ng biyaya sa teolohiyang Kristiyano. At ano ang dulot ng kasalanan? Paghihiwalay. Saan tayo nahiwalay? Nahiwalay tayo sa Diyos sapagkat ang ating binasang talata ay pinaghiwalay tayo, hindi tayo dinidinig ng Panginoon, hindi tayo nakikita ng Panginoon. Bakit? Nasa pagitan natin at ng Diyos ang kasalanan na siyang naging dahilan upang tayo mahiwalay sa Diyos. Nagkaroon ng pagitan sa tao at sa Diyos. Ang kasalanan ay namagitan at hindi nagkaroon ng tuwirang komunikasyon ang tao at ang Diyos. Hindi galit ang Diyos, kasalanan ang naghiwalay. At ang sabi, uulitin natin ang sinasabi ng Isaiah na 59 verse 2, kung hindi pinaghihiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli sa kanyang mukha sa inyo upang siya ay huwag makinig. So ang dahilan po ay yung kasalanan. At narito po ating tunghayan ano yung mga pag-asa na ibinigay ng Diyos na kalakip noong salitang ngunit. Ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan noong tayo'y makasalanan pa ay namatay si Kristo para sa atin. So naroon inilaan ng Diyos ang ating paraan kung paano tayo maliligtas at maliligtas sa kamatayan dulot ng kasalanan. Kanyang inilaan ang pamamagitan ng ating Panginoong si Kristo na ano ang kanyang ginawa? Ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig
na sa ganitong paraan, kahit nung tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. So mayroong pag-asa. Hindi dahil sa tayo ay matuwid, kundi dahil sa mahal tayo ng Diyos, bagaman tayo makasalanan, mahal pa rin tayo ng Diyos. Kaya't nag-provide siya ng paraan kung paano tayo magkakaroon ng pag-asa. At ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ito ang pag-asang ating tinitingnan sa at mula sa ating Panginoon na makakamit natin dahil mahal tayo ng Panginoon. So, ang kalakip sa pag-asa na ibinigay ng Diyos ay una, nangako siya ng manunubos. Hindi pagtatapos ang kasalanan ng tao. Nangako ang Diyos na may darating na tagapagligtas para iligtas ang tao mula sa kaparusahan ng kasalanan. At narito po ang unang pangako ng tagapagligtas. Masusumpungan natin sa Aklat ng Heneses ng kabanata po ay 3, ang talata ay 15. Ano po ang sinasabi doon? At papapag-alitin ko. Ano po yung ibig sabihin ng papapag-alitin? Papapag-alitin ay papapag-awayin po ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. So ang talatang ito ay isang mahalagang talata sa Biblia na nagpapakilala sa konsepto ng alitan sa pagitan ng ahas na kinakatawanan ni Satanas at ang babae, si Eva po na kanyang tinukso, na sumisimbolo sa tunggalian sa pagitan ng mabuti at masama. Nakasaad sa talata na kakagatin ng ahas ang sakong ng binhi ng babae. Sino po ang binhi ng babae? Si Kristo, na nagpapahiwatig ng pagdurusang kanyang titiisin. Habang dudurugin naman ng binhi ng babae, sino po ang binhi ng babae? Si Kristo, ang ulo ng ahas. Sino ang ahas? Si Satanas, na sumisimbolo sa tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Ang propesiyang ito ang naghahanda ng kwento. Naghanda ng kwento ng pagtubos sa magaganap sa buong Biblia na nagtatapos sa kapanganakan ni Jesucristo na siyang sukdulang tagumpay laban sa kasamaan. So ang pag-asang inilaan ng Panginoon para sa ikaliligtas ng mga tao makasalanan, dahilan sa mahal ng Diyos ang tao kahit makasalanan, naglaan siya ng tagapagligtas at ito ay kumakatawan at tumutukoy kay Kristo Jesus na namuhay kasama ang mga tao at ipinakita kung ano ang likas na tunay ng pag-ibig ng Diyos na inilaan niya para sa tao. So, ang pangalawa, ipinakita niya ang kanyang pag-ibig. Papaano po? Sa halip na agad lipulin ang tao, ipinakita ng Diyos ang awa at habag. Hindi ba na alaala natin ang sabi ng Panginoon, huwag kayong kakain ng bunga ng punong ito. Sa oras na kayo ay kumain ay mamamatay kayo. Hindi agad pinatay ng Diyos ang tao nung sila ay magkasala. Binigyan pa sila ng ilang panahon upang mabuhay at binigyan ng pag-asa upang magkaroon ng tagapagligtas. Ipinangako niya ang isang tagapagligtas na siyang magiging daan upang mapalaya sila sa sumpa ng kasalanan. At doon sa Aklat ng Juan, Kabanatang 3, ang talata ay 16, ito yung kanyang pangako. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman na sumampalataya ay magkaroon ng buhay, wag mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ay isang ebidensya ng pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa mga taong nagkasala dahil mahal pa rin niya ang mga tao kahit nagkasala. Kaya't nag-provide siya ng paraan kung paano makakawala sa kasalanan. Ang ibig sabihin, ang kaligtasan ay bunga ng pag-ibig ng Diyos, hindi ng kabutihan ng tao. Hindi sinabi ng Panginoon na magpakabuti ka muna bago ka pumunta sa akin. Ano ang kanyang paanyaya? Come as you are. Lumapit ka sa akin na ikaw
Hindi mo kailangang bago lumapit sa akin ay maging sakdal ang iyong pag-uugali. Hindi mo kailangan na maging mayaman bago ka lumapit sa akin. Ang sabi niya, lumapit ka sa akin kung sino ka man. Ano man ang iyong likas, ano man ang iyong nakaraan, ay ikaw ay tatanggapin ko at hindi ko tatalikuran ang sino man na lalapit sa akin. Yun ang kanyang pangako. So, number 3, si Kristo ang daan ng kapatawaran at buhay. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus, binayaran niya ang kabayaran ng kasalanan. Ito po ay sinasabi ng Aklat ng Roma, Kabanatang 6, ang talata ay 23. Ang sinasabi doon, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So naroon ang pag-asa, naroon ang daan ng kapatawaran, naroon ang daan ng buhay, naroon ang daan ng kaligtasan, si Kristo. At ang pang-apat, inalok niya ang tao ng kapatawaran at panibagong buhay. Ang Diyos ay nananawagan sa tao na magsisi at sumampalataya at lumapit kay Kristo. So, ano po ang sinasabi ng talata mula sa 1 Juan, Kabanatang 1, at ang talata po ay 9, narito po ang sinasabi. Pakibasa nga po, kapatid Efren. Opo. Ayon po sa 1 versikulo 1, ay kapitulo 1, versikulo 9. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay siya'y tapat at banal na tayo'y kanyang patatawarin, sapagkat siya ay tapat at matuwid. Maraming salamat po. Tuturo ng talatang ito na kapag ang tao ay tapat na kumikilala at umaamin ng kanyang kasalanan sa Diyos, hindi siya itinataboy ng Diyos. Sa halip, dahil sa kanyang katapatan at katuwiran, pinatatawad niya ang nagsisising makasalanan at nililinis siya mula sa karumihan ng kasalanan. May 3 mahalagang katotohanan dito. Kailangan ang pag-amin. So, kailangan po yung kukumpisal mo yung kasalanan mo. Aminin mo sa Diyos na nagkasala ka. At hindi tunay na nagsisisi ang pagtatago o pagtatanggi. Ang Diyos ay nagnanais ng pusong mapagpakumbaba at tapat. So, yung isa po yun ang requirement kung paano lalapit at humingi ng tawad. Ang pangalawa, ang Diyos ay tapat at banal. So, makakasiguro tayo ng gagawad sa atin ay kapatawaran sapagkat ang Diyos ay tapat. Ibig sabihin, pag sinabi niya, ay gagawin niya at siya rin ay banal. Hindi niya sisirain ang kanyang mga pangako at ang kanyang mga salita. Kapag sinabi niya, ay gagawin niya. Tinutupad niya ang kanyang pangako na magpatawad sa lumalapit sa kanya sa pamamagitan ni Kristo. Hindi lang kapatawaran, ano pa, kundi paglilinis. Hindi lamang inaalis ng Diyos ang sala, nililinis din niya ang puso at binabago ang buhay. So yun po yung magaganap sa seryosong makasalanan na lalapit sa Panginoon at hihingi ng kapatawaran. So ang panglima, nagbigay siya ng pag-asa ng ganap na pagpapanumbalik. May kasiguruhan ang pagpapanumbalik o restoration. Ang kaligtasan ay hindi lamang kapatawaran ngayon, kundi pangako rin ng buhay na walang hanggan at panunumbalik ng nawalang kaugnayan sa Diyos. O basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Kolosas, ang kabanata po ay 1 at ang talata ay 20. Pakapatid na Belinda, pakibasa nga po ito. Akin pong babasahin ang Kolosas, Kabanatang 1, talatang 20. At sa pamamagitan niya ay papagkasunduin sa kanya ang lahat ng mga bagay
sa kanyang sarili. Sa makatuwid bagay, pagkasunduin sa pamamagitan ng dugo ng kaniyang krus, sa pamamagitan ni Kristo, may pagpapanumbalik ng pakikipagkasundo sa Diyos. Yun. Ang kaligtasan ay hindi lamang kapatawaran ng kasalanan, kundi pangako ng Diyos ng ibalik ang nawala. Ano yung nawala? Yung relasyon sa Kanya, ang kapayapaan ng puso, at sa huli, ang isang bagong buhay na sa Kanyang walang hanggang kaharian. So hindi lamang kapatawaran, yung kapayapaan mababalik, yung relasyon, yung ugnayan sa Panginoon ay maibabalik na muli. Kung tayo ay seryosong lalapit sa Panginoon at hihingi ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. At ito po ay mga patnubay na tanong tungkol sa kaligtasan. Bakit kailangan ng tao ang kaligtasan? So, ang kaligtasan po ay kailangan ng tao sapagkat tayo ay makasalanan. Ang makasalanan ay walang kaligtasan sapagkat ito po ay hiwalay sa Panginoon. Kaya kailangan natin, kung nais nating maligtas o kung nais nating maibalik ang relasyon natin sa Diyos, kailangan magkaroon tayo ng paglapit sa Panginoon, paghingi ng tawad upang manumbalik ang ating relasyon at ang saya ng mayroong kaugnayan sa Panginoon. At higit sa lahat, upang huwag tayong magkaroon ng walang hanggang kamatayan sapagkat kung hindi tayo makakawala o makakaligtas doon sa parusa ng kamatayan ng kasalanan, na kamatayang walang hanggan ang ating sasapitin. So ano ang ginawa ng Diyos upang iligtas ang tao? Ating napag-aralan na ibinigay niya sino ang kanyang bugtong na anak upang maging tagapagligtas natin dahil mahal tayo ng Diyos. At sino ang sentro ng kaligtasan ng tao? Alam nating lahat na sa pamamagitan lamang ni Kristo, mayroong kaligtasan ng taong makasalanan. Ano ang ipinapakita ng krus ni Kristo tungkol sa Diyos? Pinapakita nito sa palagay niyo, ano ang ipinapakita ng krus? Na kung saan nagkaroon ng sakripisyo ang anak ng Diyos, ibinigay ang kanyang buhay at natigis ang dugo doon sa bundok ng Kalbaryo. Ano ang pinapakita nito? Pagmamahal, hindi po ba? Pag-ibig. At dahil sa pag-ibig na yan, humantong sa krus si Kristo upang bayaran ang kasalanan na dapat tayo ang naroon sa krus. Subalit dahilan sa mahal tayo ng Diyos, kanyang anak niya ang sinugo niya upang maglaan ng sakripisyo para sa nakamatayan sa ating mga kasalanan. So ano ang mangyayari kung tatanggihan ng tao ang alok ng kaligtasan? Ano sa palagay niyo pag tinanggihan natin ang alok na kaligtasan ng Panginoon? Ang sabi sa Juan, kabanatang 3, talatang 18, ang tumanggi kay Kristo ay mananatili sa hatol at nawawalan ng dakilang pag-asa. So yung pag-asang ibinigay ng Panginoon ay hindi matatamo ng sino man natatanggi sa alok na kaligtasan ng ating Panginoon. So, ang ating discussion, ano ang ibig sabihin ng kaloob? Sapagkat sinabi sa atin na ngunit ang kaloob walang bayad ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Pag sinabing kaloob, sa English ay gift, hindi ito babayaran, hindi ito paghihirapan, kundi ito ay tatanggapin mong walang bayad, libre ang ibig sabihin ng kaloob. So ang terminong kaloob ay humutukoy sa isang regalong ibinigay bilang tanda ng mabuting pabor. Ipinahihiwatig nito na ang kaloob na buhay ay na walang hanggan ay hindi isang bagay na ating pinagkakakitaan sa pamamagitan ng ating mga kilos, kundi malayang ibinibigay ng Diyos. Ang kaloob na ito ay tanda ng biyaya at pag-ibig ng Diyos
na nag-aalok sa mga mananampalataya ng pagkakataong maranasan ang isang naibalik na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang kaloob na buhay na walang hanggan ay hindi lamang walang katapusang pag-iiral. Ito ay isang kalidad ng buhay na nailalarawan sa pamamagitan ng pakikisama sa Diyos at ang malalim na pagkilala sa Kanya. Ang kaloob na ito ay magagamit ng lahat ng anuman ang kanilang mga nakaraang kilos at nagsisilbing paalaala ng napakalaking awa at biyaya ng Diyos. So, narito ang kaloob ng Panginoon. Ang buhay na walang hanggan. Hindi mo na kailangang paghirapan. Hindi mo na kailangang bilhin. Hindi mo kailangang pagpawisan. Ang kailangan mo lamang ay pananampalataya na tinatanggap mo itong buhay na walang hanggan na ito na ibinibigay ng Diyos sa iyo. Kaya iyon ang ibig sabihin ng kaloob. Walang bayad. Hindi mo kailangang paghirapan. Hindi mo kailangang hampasin ang sarili mo para makitain mo itong kaloob na ito na buhay na walang hanggan. Si Kristo ang bumanap lahat ng paghihirap upang matamo natin ang kaloob na buhay na walang hanggan. So, ang konklusyon natin ngayon, ang tao ay nagkasala at hinihingi ng katarungan ang kamatayan bilang kabayaran ng kasalanan. Ngunit may kaloob ang Diyos, buhay na walang hanggan, kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang kaloob na ito ay walang bayad. Hindi mo kailangang paghirapan. Hindi mo kailangang hampasin ang sarili mo. Hindi mo kailangang ipako ang sarili mo sa krus. Hindi mo kailangang lumuhod mula sa pintuan ng simbahan patungo sa altar, lumakad ng paluhod. Hindi mo na kailangang gawin ang mga pagpapahirap sa iyong sarili. Walang bayad ang kaloob na buhay na walang hanggan na ibinibigay at iniaalok ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong si Jesucristo. Ang kailangan mo lang, tanggapin mo ang biyayang ito sa pamamagitan ng iyong pagtitiwala at pananampalataya. Kaya hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So papaano tayo nagiging matuwid sa harap ng Diyos? Hindi sa pamamagitan ng ating pagsakripisyo, hindi sa pamamagitan ng ating penitensya, hindi sa pamamagitan ng ating pagpapahirap sa sarili, kundi sa pamamagitan ng katuwiran na kay Kristo, na ang atin lamang dapat na gawin ay panampalatayanan itong sakripisyo ni Kristo sa krus. At sa ganon ay matatanggap natin ang libreng kaloob, walang bayad na buhay na walang hanggan. So ang panawagan, ito po ay matatagpuan sa aklat ng Deuteronomy. Ang kabanata po ay 30 at ang talata ay 19 hanggang 20. Ako na po ang babasa. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. So narito po ang isang paghahain ng ating ng panawagan ng Panginoon sa atin. Mag-decide tayo sa oras na ito. Kamatayan, dahilan sa tuloy nating pagtangkilik sa kasalanan, o buhay sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagtitiwala kay Kristo, na siya ay naghirap para sa atin, siya ay namatay para sa atin, siya ay natigis ang dugo para hugasan ng ating kasalanan, at kung magkaganon, qualified tayo para sa buhay na walang hanggan. Nasa atin po ang pamimili. At ang paanyaya ng ating Panginoon, magsiparito kayo sa aking lahat, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang luba, at kayo aking papapagpahingahin. Ito po ay nakasulat sa 11 kabanata ng Mateo, ang talata po ay 28. Paanyaya ito mismo ng ating Panginoon, tinatawagan tayo, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat na luba. Ang qualification po ay hindi magsiparito kayong lahat na matuwid. Hindi po yun. Wala pong binanggit sa talatang ganon. Ano lang po ang sinasabi ng Panginoon? Yung lahat ng may problema,
lahat ng nangangabigatang lahat ng mayroong mabigat na alalahanin, at kayo ay aking papapahingahin. Hindi niya sinabi na lumapit kayo sa akin, kayong mayayaman, lumapit kayo sa akin, kayong matuwid ang buhay. Hindi po ganun ang panawagan. Hindi ganun ang paanyaya. Ang paanyaya ay sa lahat ng may mabagbag na puso, mayroong mabigat na suliranin, nahihirapan ng tanggapin ang ah, kahirapan na kalungkutan na bunga ng kasalanan. Ang paanyaya ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. So inaanyayahan niya lahat ng tao na napapagod, na sa bigat ng kasalanan, nabibigatan sa mga suliranin ng buhay, nasasaktan at nahihirapan, naghahanap ng kapahingahan ng kaluluwa, may pasan na ah, guilt sa kanyang puso, may pasan na takot, kalungkutan, at spiritual na pasanin. Hindi lamang ito para sa isang uri ng tao. Ang paanyaya ni Jesus ay para sa makasalanan, sugatan, pagod, at nangangailangan ng tulong. Ang magandang bahagi nito ay hindi niya sinabi, lumapit muna kayo kapag kayo'y maayos na. Ang sabi niya ay magsiparito kayo sa akin. Ibig sabihin, lumapit tayo sa Kanya na kahit tayo ay may bigat na dalahin at siya ang magbibigay ng kapahingahan sa atin. Sa madaling sabi, ang inaanyayahan ni Jesus ay ang lahat ng taong pagod, lahat ng taong mabigat ang pasan, mga taong nangangailangan ng kanyang biyaya at kapahingahan. So nariyan po mga kapatid ang paanyaya sa atin at narito po ang pagwawakas ng ating pag-aaral ng ikalimang aralin natin sa paksang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. At kung mayroon po kayong katanungan at mga kahilingan, narito po ang aming email contact, contact@durhamphilcanadventist.org. At aming kayong paglilingkuran kung mayroon kayong mga kahilingan sa panalangin para sa inyo, sa inyong mga kaibigan na maaaring may sakit o karamdamang nais ninyong ilapit sa Panginoon upang gumaling, makalugod po namin kayong paglilingkuran. Maraming salamat po at pagpalain ng Diyos ang inyong mga buhay. Ito po ang inyong kapatid, Tatay Rom. Salamat po. Salamat po, amen. At Tatay Romy, sa inyong pangunguna sa pag-aaral ng ating ikalimang aralin tungkol po sa pag-asa sa kabila ng kamatayan. Meron lamang po akong gustong idagdag at tanungin kung tanong at kung inyong mamarapatin. At pagkatapos po ay sa ating po mga ibang kasama, baka meron po silang ibang katanungan din. Nais ko lamang pong idagdag sa sinabi ninyo doon sa unang tanong, bakit kailangan ng tao ang kaligtasan? Sapagkat tayo ay nalayo sa Panginoon nung tayo nagkasala at dahil ang Panginoon ay sakdal at banal, at kailangan nating mahugasan ng kanyang dugo ang ating mga kasalanan upang tayo ay maibalik sa relasyong nasira dahil sa ating mga kasalanan. At dahil diyan ay maaari natin siya makasama sa buhay na walang hanggan, sapagkat kung tayo may kasalanan ay hindi tayo makakasama sa mapapatuloy ang ating relasyon sa Kanya. Yun lang pong gusto kong idagdag. At doon po sa binasa ninyo kanina sa Deuteronomio talata 30, Kabanata 30 at talata 19 at 20. Ito po ay si Moses po ang nangusap dito sa pamamagitan po nangusap po ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ni Moses upang palalahanan ng kanyang mga tao, ng mga Israelita noong panahon na yon, na sila ay mamimili dahil binigyan po tayo ng kapangyarihang mamili kung pipiliin natin ang buhay o ang kamatayan. Ngayon, ang tanong ko po, Tatay Romy, at sa mga kapatid po natin na narito ngayon, ay dalawa po ang aking katanungan. Marami po salamat at nabanggit na ninyo na hindi na kailangang magpapako sa krus o lumakad ng nakaluhod mula sa pintuan ng Quiapo Church, kung kumbaga, o Baclaran Church, at papunta doon sa altar para tayo mapatawad
at hindi na kailangan pang magpenitensya, sabi nga ninyo. Ngayon, ang tanong ko po ay ganito. Paano po kung namatay ako, halimbawa, na hindi ako nakahingi ng kapatawaran at hindi ko tinanggap ang paanyaya? Ngayon, ang mahal ko sa buhay ay papanalangin ako o halimbawa ay magbibigay ng donasyon ng nararapat na halaga upang ako ay maligtas dahil hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makapagsisi at humingi ng kapatawaran, tanggapin ang paanyaya ng Panginoong Hesukristo. Maaari po ba yon? Magandang tanong yan, kapatid na Efren. Sapagkat tayo ay lumaki sa ganyang katuruan na kapag ang ating isa sa mga mahal sa buhay ay namatay at siya ay hindi qualified na pumunta sa langit, ay maaari pa rin siyang makapunta sa langit kahit patay na siya kung tayo ay patuloy na maghahandog para sa kanya, magpapadasal para sa kanya, at sa pagdating ng panahon at yung ating iniambag o yung ating donasyon ay naging sapat, ay siya ay malilipat pataas. Mula doon sa baba, sa impyerno, ay mapupunta siya sa purgatorio. At mula sa purgatorio, kung patuloy tayong maglilimos at mag-aambag sa ating simbahan, ay mayroon siyang kakayahang makapunta sa langit. Kung ganun po ang magiging paniniwala natin, hindi po ba walang mahirap na maliligtas, kundi lahat ay mayayaman lamang sapagkat sila ay may kakayanang mag-donate ng pera. Ang tinuturo pa ng Biblia, ang kaligtasan natin at ang kaugnayan natin sa Panginoon ay personal. Hindi maaaring iligtas ng sino man ang ang iyong anak o ang iyong kamag-anak. Hindi niya pwedeng trabahuhin ang iyong kaligtasan. Ikaw po, personal mong relasyon sa Panginoon ang iyong kaligtasan. Kaya kung ikaw ay namatay at namatay ka na tumatanggi sa Panginoon, ano po ang sabi doon sa ating pinag-aralan kanina? Kung patuloy mong tatanggihan ang alok ng Diyos ng kaligtasan, ay iyong daranasin yung walang hanggang kamatayan sapagkat hindi mo tinanggap ang alok ng kaligtasan ng Panginoon. Salamat po, Tatay Romy. Meron po akong dalawang tanong, sabi ko. So, bago ko po ibigay sa ating mga kapatid na meron silang katanungan maaari o dagdag, ang aking pong pangalawang tanong ay ito. Ang sabi po ninyo noon sa Genesis ay nagkasala si Eva dahil sa panunukso o panglilinlang ni Satanas, ng Diablo, yung ahas. Kaya po sinugo ang Panginoong Hesukristo, ang bugtong ng anak ng Panginoong Ama para tayo maligtas. So ang tanong ko po ay ito. Ang pagsugo po ba sa Panginoong Hesukristo ay isang reaksyon ng Panginoong Ama at ng Panginoong Hesukristo upang tayo masagip sa ating kasalanan? Maganda po yung tanong na yan. Pakiulit nga po yung tanong. Ang pagsugo po ba ng Panginoong Hesukristo, ng Panginoong Ama sa kanyang bugtong ng anak ng Panginoong Hesukristo ay isang reaksyon lamang upang tayo masagip sa ating kasalanan? Ayun, mayroon po ba sa ating mga kasamahan dito na gustong sumagot do sa tanong ni Brother Efren na ito ay isang reaksyon, yung kanyang aksyon ng pagsusugo ng kanyang anak? Ano po ang dahilan, mga kapatid? Hindi po ba pinag-aralan natin kanina ay ang pag-ibig ng Diyos ang siyang nagtulak sa kanya upang isugo niya ang tagapagligtas. Malinaw po ito doon sa talata ng Aklat ng Juan, Kabanatang 3, at ang talata po ay 16, na ang sabi po doon ay, at gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Sino po yung sanglibutan? Tayo na nagkasala. Na isinugo niya ang kanyang anak, bugtong na anak, hindi lamang pangkaraniwang anak yon, kaisa-isang anak po yun, bugtong. Ibig sabihin, napakahalaga sa Ama, sa Diyos Ama, ang isang anak na ito sapagkat kaisa-isa ito
bugtong nga ang kanyang anak na ito, sinugo niya ito upang mag-alay ng buhay, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang nagtulak po sa ating Amang Diyos na isugo ang kanyang anak upang maging tagapagligtas natin ay pag-ibig, sapagkat ang Diyos po ay pag-ibig. Salamat po, Tay. Maaari po bang ibahagi ko ang nakalagay sa Ephesians 1:14? Opo, Nawala naman. Sandali lang po. Efeso 1:14. 1:14. Sususugan ko lamang po ang inyong paliwanag. At, ano ba yun? Para 1:4 pala. Ephesians 1:4. Kung ano nakasulat sa Biblia. Ang sabi po dito sa Efeso 1:4, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Panginoon, sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Sa English po ito ay even the foundation of the world. Isinugo na, nakaplano na isugo ang Panginoon dahil alam niya na magkakasala tayo. Dahil alam niya ang from the beginning to the end. At ito ay hindi reaksyon. Ito ay plano na ng Panginoon upang tayo masagip. Salamat po, Tatay Romy. wala pong anuman at salamat din po sa inyo. Kung mayroon pa po bang nais na magdagdag o magtanong para sa ating paksang pinag-aralan ngayong gabi, at nais ko pong dagdagan yung paliwanag ko kanina na ang kaligtasan ba ay maaaring gawin ng ibang tao para sa iyo. Ito po ay nakasulat sa aklat ni Ezekiel. Ang kabanata po ay 18 at 20 po ang kanyang talata. Ang sabi, ang kaluluwa na nagkasala ay mamamatay. Ang anak ay hindi maaaring dalhin ang kasalanan ng ama, o ang ama ay magpasan ng kasalanan ng kanyang anak. So personal po talaga ang pagkakaligtas ng Diyos. Hindi po pwedeng pasanin ng iba ang kaligtasan ng sinuman. Ito ay talagang personal na relasyon natin sa Panginoon. Salamat po, at kung wala na po ay diyan po nagtatapos ang ating pag-aaral, at inaanyayahan ko po na sa susunod na linggo magkita-kita tayong muli, at sa awa ng Panginoon ay pagpalain tayo at maging masaya at mapayapa ang inyong buhay. Salamat po. Maraming pong salamat, Tatay Romy at mga kapatid, kapatid Ging, kapatid Belinda at kapatid Fidel sa inyong pagdalo. Tayo po ay bago maghiwa-hiwalay ay may manalangin muna. Sino po ba maaring manalangin dito? Kapatid Ging, maaari ka bang manalangin? Ating closing prayer? O nagdadrive ka? Indian Tribes. Nagdadrive. Okay. Kapatid Fidel, Si Brother Fidel. maaari ka bang manalangin? Sige po, tayo manalangin. Salamat po. Mapagpala ka po namin Diyos, salamat po sa inyong inaalok na buhay, na buhay na may kapayapaan, merong sa lahat ng mga bagay ay hindi nagkukulang na buhay na inyong ipagkakaloob, Panginoon. Salamat po. Bagamat kami ay makasalanan, ay sinugo mo ang iyong anak upang kami po ay hanguin sa kasalanan at manampalataya, sumunod at lumapit sa inyo. Pagpalain mo po ang aming pag-aaral, pagpalain mo po ang mga kapatid, pagpalain mo po kami lahat, ang buong sambahayan ng Durham na Philcan. Mangyari nawa mga ganitong mga bagay ay magpapalakas sa aming pananampalataya. Kilalanin namin na ikaw na Diyos na siya magliligtas sa amin, at kami ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Samahan kami sa aming pagtatapos, pagpalain ng aming po mga nangungunang mga kapatid sa mga ganitong gawain. Pagpalain mo po ang bawat sambahayan. Marami po salamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po, Kuya Fidel. Salamat po sa inyo. Salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat po.